Na po sa inyong lahat. Tayo po magpapasimula ng ating pagsasyam sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo po tayo sa pambungad na awit. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa hisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na buong mahal. Krus ang ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa hisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na buong Mga kapatid, tayo ay lumuhod sa harap ng larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sambahin natin siya na nakaluklok sa kanan ng Amang nabubuhay magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi sa kasalanan. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan kong manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong di mahalagang biyaya ng pagtubos. Ninaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan mo ng pagpapasa ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos sa sala, ako at ang sangkatauhan. Pakabanalin mo, Panginoon ko, ang aming pagnanais at ipatanggap mo sa amin ang iyong biyaya, maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, kalininisang Birheng Maria, siya nawa. Panalangin sa ikatlong araw ng nobena. Dili-dilihin mo ang mga pagod, sakit at pagkakarapa ng manunubos dahil sa hirap sa bigat ng krus at sa gitna ng mga alimurat pagkutya ng kanyang mga kaaway, ay walang imik na lumalakad na patungong Kalbaryo. O anak ng Diyos na nagkatawang tao, nang dahil sa pag-ibig sa tao, tinanggap mo ng buong kapakumbabaan at pagsangayon ang pagkamatay sa krus upang ibalik sa tao ang nawalang buhay ng dahil sa kasalanan. Masdan mo't ang lahat ay mamamatay at walang ibang landas sa buhay at sa tunay na kapayapaan, kundi ang landas ng banal na krus at patuloy na pagpapakasakit, siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Dalit sa mahal na pong Jesus Nazareno.
Ulo mong kaibig-ibig ay pinutungan ng tinig, hinampas ka't nilain niyong Hudyong malulupi. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Mukha mo na sakdal ganday, nilurhat at tinampalpat, sinugatang para-para niyong mga palamara. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Yang mata mong masintahin, maamo at maawain, tigmak ng luhat hilahil, sa krus ka nang nakabitin. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Bibig mong kagalang-galang, pilit na sinanisulan, niyong sukang hinaluan ng abdong kasuklam-suklam. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Leeg mo na sakdal inam, sampu ng iyong likuran, binugbog at sinugatan niyong mga alilot hunghang. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga kamay mo't bisig, ipinakot, isinabit ng mga Hudyong balawis, sa krus ng mga pasakit. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Dibdib mong kagalang-galang ay di pinakundanganan, binugbog at sinugatan, hirap mo'y gayon na lamang. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mahal mong mga tuhod na laging iniluluhod, sinugatan at inumog ng mga taksil na loob. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang paa mong inilakad sa pangangaral sa lahat, walang taros na binutas, niyong pako mahahayang. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Tagiliran mong marilang, inulos nga niyong sibat, nilong inong walang habag, tubig at
mo'y dumanak. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Katawan mo'y ibinitin sa krus ng madlang hilahil, pinyata ng mga suwail at sa hukay inilibing. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang puso mo poong sinta, kabat ng 3 persona, inulos dahil sa sala ng mga anak ni Eva. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Kaluluwa mong marikit ay nagdusa at nagtiis ng mga hirap at sakit sa pagtubos sa daigdig. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Iyang masaga ng dugong sa mga sugat mo'y tumulong, o Kordero maamong sa sala ko ay umako. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Yaong banal mong mga sugat sa akit sadyang ilipat, upang kami maging dapat sa kaharian mong ingat. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po tayo sa pangwakas na awit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Ating pong dasalin ang orasyon, nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At Amen. ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po tayo. Viva Poong Jesus Nazareno! Magandang araw po mga kadiboto. Ngayon pong araw na ito, aking ibibigay yung mga activities natin sa fiesta, kaya makinig po kayong mabuti. Unang-una po sa lahat, magkakaroon tayo ng Thanksgiving procession na tatawagin na natin ngayong Walk of Thanksgiving. At ito'y gaganapin natin sa December 30 ng 11:30 ng gabi. Magsisimula sa Rosario at susundan ng prosesyon. December 31 naman po hanggang January 8, every 12:15 p.m. Mass, tayo ay magkakaroon ng mga novena masses bilang paghahanda sa ating Fiesta Mass. Sa January 3 and 4 po, tandaan po natin, dito po gaganapin yung pagbabasbas ng mga replika at mga istandarte. 1 to 5 p.m. po ng hapon. Pagdating po ng January 6, ay sisimulan po
ang pahalik sa Quirino Grandstand. Ito po ay magsisimula ng 7:30 ng gabi. Pagdating naman po ng January 8 ng gabi, ng hapon sa ating Quirino Grandstand, magsisimula po ang vigil program para sa ating fiesta. Pagdating po ng 12 ng midnight ng gabi, ay magkakaroon tayo ng Fiesta Mass na pamumunuan ng ating Arsobispo, si Cardinal Advincula, at magpapatuloy yung vigil program hanggang umaga, hanggang magsimula yung ating prosesyon. Bago po tayo magkaroon ng prosesyon, ng traslasyon, magkakaroon muna ng panalangin sa umaga. At habang nangyayari yun sa Quirino Grandstand, simula January 8 din, ng alas 3 ng hapon hanggang January 9 ng buong araw ay magkakaroon ng misa oras-oras para rin sa pagdiriwang ng ating fiesta. Mga kadeboto, yun po yung mga gagawin natin para sa ating Fiesta 2024, Nazareno 2024. Nawa, lahat po tayo ay magkaroon ng makabuluhan, makahulugan na pagdiriwang ng Nazareno 2024. Palagi po nating tandaan na nawa yung ating pagdiriwang ay ligtas, banal at maayos upang maipakita natin si Jesus sa ating mga kapwa. Muli po, ako po si Father Jesus Madrid Jr., Parochial Vicar ng Quiapo Church. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, kalooban mo na ang iyong bugtong na anak, ang mahal na poong Jesus Nazareno, aming Diyos at mananakop, ay magdusa at mamatay sa krus upang tubusin ang tao. Sa kanyang mga hirap at kamatayan, ipinadadama mo ang mabigat na kasalanan ng tao at ang dakila mong pag-ibig. Itulot mong matanggap namin ang bunga ng kanyang pagtubos sa amin. Naway mabuhay kaming tunay na Kristiyano at makamit ang hinihingiling ng iyong awa, ng buong pananampalataya at pag-ibig, sa ngalan ni Hesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Kawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating nobena misa sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang mamumuno po ay ang ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Manuel Labing, Parish Priest ng Holy Name of Jesus Parish, San Pedro, Laguna. Magsitayo po tayong lahat. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Tayo po ay naririto ngayon para sa ikatlong araw po ng ating paghahanda sa ating darating na pestahan ng Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo ay nasa mga araw ng paghahanda para sa dakilang kapistahan na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo'y tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap sa kalooban ng Ama.
Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako naming sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa na pagsunod sa iyong loob, naganap ng iyong anak at ay mapaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo, sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang pinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yang lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang, hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang inihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin, para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako
ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito, at mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati mo na po na magandang tanghali ang inyong mga katabi. Good afternoon po, good afternoon. At pakisabi rin naman po, dahil po tayo ay nasa Christmas season pa rin, pakisabi naman po sa inyong mga katabi, Merry Christmas and Happy New Year. So palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Alam niyo po, it is my first time to celebrate the Holy Eucharist dito sa inyo sa Quiapo. Kaya nang natanggap ko ang isang napakahalagang mensahe mula sa Paris ng National Shrine ng Jesus Nazareno, hindi na ako nagdalawang isip. Sumagot na agad ako ng oo. Sige, magmimisa ako kasi first time ko lang po ito. Ang dami nyo pala. Para tuloy ako gusto kong lumubog sa nervyos. Alam nyo po, kaya ako'y nagpapasalamat po sa inyong rector and parish priest, si Father June. So salamat po at sa kanyang mga kasamang pari sapagkat ako ay binigyan ng oportunidad para makapagmisa dito sa inyo. Talagang napakarami po pala talagang deboto ng ating si Jesus Nazareno. Father, salamat po. Salamat po. Ang tema po ng inyong this year's celebration ay ibig po naming makita si Jesus. The Gospel of John, chapter 12, verse 21. Alam niyo po, isang kakaibang sitwasyon ang ating ginagawa na kung titingnan po natin, 9 days lamang po after Christmas. Ngayon, nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan, pero ang pinaghahandaan po natin ay si Jesus Nazareno na nagpapasan ng krus. Hindi niyo po ba na po yun? 9 na araw pa lang po nakakalipas na ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Pero eto tayo ngayon, naghahanda para sa kapistahan ng Jesus Nazareno. Alam niyo po, talaga naman hindi po nating mapaghihiwalay ang Belen at saka yung Calvary, di ba po? Bakit ba isinilang si Kristo? Di ba, isinilang si Kristo para mamatay sa krus. Kaya nga, from Belen to Calvary, na kung saan ang ating Panginoon ay ipapako sa krus at
mamamatay. Para saan? Para sa ating pong kaligtasan. At yan po ang kahulugan ng Pasko. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para hindi kung ano ang gawin, para tayo ay iligtas. At ang kanyang ginawang pagliligtas ay ang kamatayan sa krus. Kaya nga, kung titingnan ninyo po, nasan po ba ang bilen nyo? Ang bilen at saka ang krus, sila ay magkaugnay talaga. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kaya kung titingnan ninyo po yan, inyong bilen, talagang makikita nyo po ang pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Kaya nga, ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, dahil nga po ang tema ng pagdiriwang sa taong na ito, ibig po naming makita si Jesus. The question is, why? Why? Bakit gusto nilang makita si Jesus? Ikaw, bakit ka naririto? Ano ang dahilan mo? Tingnan po natin, ano yung konteksto ng sitwasyon bago sabihin, ibig po naming makita si Jesus. Ano yung past na nangyari? Alam niyo po, bago dumating tong verse na ito, merong napakatinding sitwasyon na nangyari. Ano po yung nangyari noon? Binuhay ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang minamahal na kaibigan na si Lazaro. Yung unang mga verses na yan, si Jesus ay papasok sa Jerusalem, yung tinatawag nating the triumphant entry ng ating Panginoon. Kaya makikita natin, napakaraming tao ang sumasalubong kay Jesus. Dahil, bakit? Bakit sinasalubong si Jesus? Dahil sa nabalitaan nila. Ano po yung nabalitaan nila? Binuhay si Lazaro. Ibig sabihin, the miracle, the himala, ang hinahanap ng mga tao. Kaya hinahanap, at alam niyo po, ilan sa kanila ay ang mga Griego. Nagtanong sila sa mga alagad ng ating Panginoon. Ano ang sabi? Nasaan po si Jesus? Ibig po namin siyang makita. Para ano? Sumamba. Biro niyo po yun, hinahanap si Jesus na mga hindi Hudyo dahil sa naranasan nilang, nabalitaan nilang mga miracle, mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang dami-daming tao na sumasalubong sa Kanya, hindi dahil kay Jesus marahil, dahil saan? Sa himala. Dahil sa pwedeng gawin ni Jesus para sa kanila. Yun po yung marahil kung bakit marami humahanap kay Kristo. At dahil panahon po natin ngayon, ating pong pagnilayan kung bakit hinahanap nila si Jesus. Dahil panahon pa rin ng Pasko ngayon, kuning natin yung karanasan ng 3 Magi, 3 haring mago. Hinahanap nila si Jesus. So dadating na linggo, marahil ito na po yung Epipanya, pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo sa 3 haring mago. Bakit nila hinahanap si Jesus? Bakit hinahanap nila ang batang si Kristo na isinilang sa Belen? Hinahanap nila dahil gusto nilang sambahin ang sanggol na si Jesus. To worship. Yan. Kaya hinahanap ng mga 3 haring mago ang batang si Kristo because they want to be worship Him. Gusto nilang sambahin yung sanggol sapagkat yun ang hinahanap nila. Iniisip nila ang hari ng sanlibutan.
Yun ang dahilan kung bakit hinahanap nila ang batang si Kristo para sambahin. Kayo naririto. Ba't kayo naririto ngayon? Yan yung tanong natin sa ating sarili. Bakit ka naririto? Bakit tayo naririto? To worship? Siyempre, yan dapat ang unang-una natin gagawin. Ang sumamba sa ating Panginoong Hesukristo na nagligtas sa ating lahat. So yan ang dapat nating unang-unang gagawin. To worship the Christ. Okay po. So yan po yung una. Pangalawa, bakit hinahanap si Kristo? Bakit hinahanap natin si Kristo? Siguro marahil ang ikalawang magandang makita po ay, siyempre, lahat naman tayo'y nangangailangan. Lahat naman tayo may pangangailangan. At lahat tayo ay merong gustong mangyari sa buhay. Kaya nga, ang ikalawang dahilan kung bakit hinahanap si Kristo, kahit nga sa ating gospel, di ba, na binasa, nagtatanong sila kay Juan kung siya na po ba yung Christ na hinihintay nila. Pero si Juan Bautista ay talagang naging prangka. Hindi ako ang Kristo. Nasa gitna ninyo ang Kristo na hindi ninyo nakikilala. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, the second question, the second reason bakit nating hinahanap ang Panginoon ay to ask. Humingi. Magandang tingnan po dito yung encounter ng 10 ng bulag na namamalimos sa tabi ng daan. Nang mabalitaan niya na dadaan si Kristo sa kanyang tabihan, siya ay sumigaw. Ano po ang sigaw niya? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yan ang daing, yan ang samo ng pulubing bulag sa dadaang Kristo sa daan. Mahabag po kayo sa akin. Di ba? Minsan kapag dumadaan po ang presisyon o translasyon ni Jesus Nazareno mula pabalik dito, may mga taong marahil sumisigaw, Jesus, mahabag po kayo sa akin. Pagalingin ninyo po ang aking karamdaman. Dadaan yun sa mga lansangan. Marahil may yung mga nakakarinig, yung mga nakakapakinig doon na dadaan na si Kristo. Dali. Diba? Minsan nga, sa ibang translation, pinipigil pa yung bulag. Huwag kang maingay, dumadaan si Kristo. Diba? May mga karanasan doon. Pero hindi napapigil. Hindi napapigil itong bulag na ito na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ang kanyang hiling? Ibig ko pong makakita. Ibig ko pong makakita. Kayo, naririto, ano ang inyong hinihingi? Ano yung inyong gustong mangyari sa buhay? Bakit kayo sa layo-layo ng inyong pinanggalingan? Bakit kayo naririto? Kasi meron kayong gustong hilingin kay Jesus Nazareno. May kani-kanya tayong gustong hilingin. Sabi ko nga po, ito po yung aking first time na magmimisa sa iyo sa dambana ng Jesus Nazareno. Sabi ko, hihingiin ko na ang lahat para maging maayos ang buhay. Lahat tayo may kani-kanyang bit-bit, no?
Anong bit-bit mo sa puso mo? Anong gusto mong mangyari sa hinihingi mo? Ngayong pagkakataon na naririto ka na naririto na tayo, siguro sabihin natin, Jesus Nazareno, mahabag po kayo sa akin. Sana gumaling na ang aking karamdaman. Sana maging maayos na ang aming relasyon ng aming pamilya. Sana maging maayos na ang aming relasyon ng aking asawa at mga anak. So kanya-kanya, may kanya-kanya tayong bit-bit dito sa basilikang ito ng Jesus Nazareno. Yan yung pangalawa. Pangalawang dahilan kung bakit hinahanap natin nila si Kristo para humingi. Humingi. Last na final reason kung bakit naririto, hinahanap nila si Kristo, hinahanap nila ang ating Panginoon. Siyempre, nagpuri ka na, may hiningi ka na, at marahil natanggap mo na yon sa mga nakaraang nakalipas na panahon. Be thankful. Maging mapagpasalamat po tayo. At ang magandang halimbawa po dito, mga minamahal ko mga kapatid, yung encounter ng 10 ketongin na gumaling. Yung 10 ketongin na gumaling, mga minamahal ko mga kapatid. Kung inyo pong naririnig, ilan ang gumaling? 10. Ilan ang bumalik para sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon? 1. Marahil, 1 kayo. Doon sa napakaraming nakatanggap ng mga biyaya, ng mga pagpapala, ng mga kagalingan, ng mga hinihingi nating kagustuhan sa Diyos, eto kayo ngayon, nagpapasalamat. Kaya nga, yun yung pangatlo and final reason. Be thankful. Kaya ako'y nagpapasalamat. Talagang sabi nga, walang tigil na pasasalamat ang aking sasabihin sapagkat ngayon lamang talaga ako naka-experience magmisa sa ganitong karaming tao. Ang dami nyo pala. Kaya salamat sa Diyos. Dati, hindi pa po ako seminarista pa lang po ako nang nakarating dito. Ngayon, pari na ako, nagmimisa na ako sa harapan ninyo. At yan ay napakalaking biyaya na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ikaw, tayo, anong dapat ipagpasalamat mo sa Diyos? Ano ang dapat nating ibigay pasasalamat sa Kanya sa mga biyayang natanggap mo mula sa ating Panginoon? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, ito rin ba ang dahilan kung bakit naririto ka sa banal na dambanang ito ng Nazareno? Sumamba, to worship, humingi, to ask, magpasalamat, be thankful. Yan ba yung mga dahilan mo? Kaya ka naririto. Sana sa darating kapistahan ng Poong Nazareno, ito sana ang mangibabaw sa puso ng mga deboto ni Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ay sumasamba, nakikinig, sumusunod, marunong magpatawad, nagmamahal, humihingi at magpapasalamat. Yan ang pwede nating ibahagi sa iba bilang misyon nating mga deboto ng Jesus Nazareno. Sana ito yung ating maging misyon. Sana ito yung ating maging maipalaganap na ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ay nakikinig, sumasamba,
nagpapasalamat, nagpapatawad, sumusunod at nagmamahal. Sana sa misa pong ito, mga minamahal kong mga kapatid, suriin po natin ang ating sarili. Doon sa tatlong nabanggit ko po sa inyo, lahat tayo'y mga deboto ng Jesus Nazareno. Gawin natin kung ano ang isinabuhay ng ating sinasampalatayanan na walang iba kundi si Jesus Nazareno na ating pong Panginoong mahal. Amen po ba? Okay na po. Tapos na po tayo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuri ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod ng kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangarin, kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan, at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ng pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtatiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Sa katahimikan, isama din po natin ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, sa pamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasya na sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya ang nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon nating at Diyos, pahayag natin ng lakas loob.
araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno,
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na January 4, 2024, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus ay nagbibigay buhay sa iyong hatid na pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-3 araw na ng ating misa nobenaryo at habang papalapit na tayo sa dakilang kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ay mas lalong tumitindi ang ating pananabik, mas lalong nag-uumapaw ang ating kagalakan, at mas lalo nating nararamdaman ang mga pagpapalat biyayang kaloob ni Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas? Ayan po, ang lakas at ang init ng inyong palakpak ay ang tanda ng ating walang hanggang pasasalamat. Kagaya po ng aming malawakang panawagan, tuloy na tuloy po ang Nazareno 2024. Tuloy na tuloy po ang ating debosyon, traslasyon at misyon. At ang aming paulit-ulit na panawagan, dapat ang tunay na debosyon ay magturo sa atin ng tamang traslasyon at tunay na misyon. Ang isang tunay na deboto dapat marunong sumunod sa bawat alituntunin para sa kabutihan ng nakararami. Dahil nais po nating gawing banal, ligtas at makabuluhan ang ating gaganaping prosesyon, mahigpit pong ipinagbabawal ang pagsampa. Tuloy pa rin po ang pagpunas ng mga panyo. Subalit, uulitin ko po, wala pong pagsampa. Dahil unang-una, hindi ito ligtas. Ikalawa, kapag ginawa natin ito,
Inaagawan natin ng pagkakataon na makita ng ibang tao si Jesus Nazareno. Ang atin pong tema ngayong taon, ibig po nating makita si Jesus. Kaya kung walang nakasampa, ibig sabihin makikita ng lahat si Jesus Nazareno. Malayo ka man o malapit, matatanaw mo ang ating dakilang hari at tagapagligtas. At tatandaan po natin, ito po ang ating tunay na misyon na hindi lamang matatapos na makikita natin si Jesus Nazareno, kung hindi magiging mukha din tayo, magiging kamay tayo, at magiging paa tayo ni Jesus Nazareno para sa ibang tao. Kaya't sa darating na Enero 9, dapat walang ibang bida, dapat walang ibang hari, dapat walang ibang magmamayagpag maliban lamang kay Jesus Nazareno, ang ating dakilang hari at tagapagligtas. Kaya't palakpakang pumuli natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At sa ngalan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa pamumuno ng ating butihing Kura Paroko at Rektor, Father Jun Sescon, at ng mga kasamahang pari dito sa Quiapo Church, ay nais po nating magpasalamat kay Reverend Father Manuel Labing, Parish Priest ng Most Holy Name of Jesus Parish, mula sa San Pedro, Laguna. Maraming salamat po sa inyo, Father Manuel Labing. At napakaganda po ng kanyang ibinahagi sa atin sa araw na ito. Bakit natin nais makita si Jesus? Maraming kadahilanan. Unang-una, dahil nais nating sambahin at luwalhatiin si Jesus Nazareno. Ikalawa, nais nating ilapit ang ating mga sari-saring kahilingan at pagsusumamo ng puso sa Kanya. Ikatlo, nais nating magpasalamat sa Kanyang walang hanggang awa at kabutihang loob. At ikaapat, upang humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Kaya sa puntong ito, nais ko ring magpasalamat sa ating mga offerers. Barangay 392, Zone 39, sa pamumuno ni Chairwoman Corazon Arce and Council. Barangay 390, Zone 40, Chairman Danilo Cailes and Council. At ang Ladies of the Black Nazarene. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mapagmahal na poon Nazareno, Jesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na sumasamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang ng loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang ng misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.